So, ayan po, good evening po sa bawat isa. Ang course na ito is Applied Artificial Intelligence Certificate Course. So, AAICC. And ito po yung ating pang-apat na subject. Supposed to be January pa nag-start, but dahil sa mga circumstances natin ay na-delay tayo, no? March tayo nag-start. So, matatapos naman ito dahil dalawang subjects na lang. And June pa ang graduation. So, makakasama pa naman or matatapos natin lahat. Makakasama po kayo kung estudyante po kayo ng buong course na ito. So ito ay isang subject lang at ang subject name natin is yung pang-apat. Papakita ko lang din sa inyo. Ito, AI for Personal Growth and Daily Success. So nauna na po yung AI empowerment. Dito po natin natutunan na gumawa ng website, mag-basic prompting, mag-create ng PowerPoint presentation na hindi ka na mag-create ng pagkatagal-tagal. So, AI na gagawa. Gumawa ng music, backgrounds, and e-books. Yan. Mga sermon outlines, ganyan. Pati mga devotions. At itong e-book na ito ay ilalunch natin yan sa fifth subject. Yan, kung gusto nyong ipa-publish ay meron tayong kakilala dito na pwede niyang gawing book, no? And yung naging ikalawang subject natin is 21st century Christian ethics, which is nagbigay tayo ng history ng AI, about transhumanism, and uh, tawag dito. So, AI prompt engineering pala muna ang nauna, no, before itong 21st century Christian ethics na naituro. So, natalakay din natin dito yung cryptocurrency. So, mababa ngayon ng cryptocurrency, actually magandang mag-invest yan. And AI prompt engineering, yan yung naging another subject natin. At meron po tayong book niyan. So available ang book. At alam ko may hard copy na rin na ipapadala sa akin. Pero kung copy na lang agad ang natitira, kung gusto niyo ng hard copy, order po kayo sa akin. May mga QR codes na rin po yan. At narito na nga tayo sa pang-apat. No? I-edit ko na lang din yan. So this subject shows how AI can help with personal organization, habit building, leadership, well-being, and spiritual growth. So itong ikalima natin, baka next month, AI for earning potential. At ito na yung pinaka-exciting actually sa lahat. At gagawa tayo ng tinatawag na agapay. So plural ng agape ang agapay, community access. So ito ay may ibig sabihin. Acronym po yan. At yan po yung ating buong course, no, ng AI or Applied AI Certificate Course. So AI Empowerment. Kung gusto nyong i-download itong curriculum natin, sinend ko po yung link. O may mga pag in-scan po natin or kinlik natin itong link na to, ay matik yan, dadalhin na kayo sa ating course. Pwede rin na i-scan na lang yung QR. Print nyo, then scan QR. Pag soft copy naman, ganun din, pwedeng scan QR or link. So, AI empowerment, yun yung mga naging outline niya. Then, yung 21st century Christian ethics. Same din na may link din dito. Pwede nyo i-click at mapapanood nyo lahat ng, pwede nyo i-review lahat ng mga subjects natin na nakuha or napag-aralan. So, ito po yon. Yan. Pati yung alien, natalakay na rin po natin dyan. And then,
yung prompt engineering. So yan, nandiyan na rin ang link ng ating YouTube channel or yung course ng prompt engineering. At ito rin susunod yung for personal growth. Yan. And susunod ay earning potential. So praise God. Ito naman ang ating book na kapartner nitong subject, AI for Personal Growth and Daily Success. At ipapakita ko sa inyo ang buong outline. So meron tayong dalawang volume to actually. Dapat ay magkahiwalay yan. Section 1 to 3 and then volume 2, section 4 to 6. Kasi madalas pag nagpa-print ako ay mga 70 to 100 pages lang. So dapat ito ay 75 or 80 pages pero pinagsama ko na lang sila, umabot siya ng 150 pages. Medyo makapal. Ang mahirap mas makapal, mas mahal yung book. Oo. So, ibale, kung soft copy naman, pwede niyong i-avail ito ng 250. So, dito tayo sa content niya muna, table of contents. Meron naman tayong presentation dyan. So, ayan. So before tayo mag-continue dito ay pray tayo ulit. Father God, marami pong salamat at ilid mo kami Panginoon para patuloy maging masigasig ng mga anak mo na naglilingkod sa iyong kaharian. Lalong magamit kami in advancement, Panginoon, ng Kingdom of God at ng ministry na pinagkatiwala mo sa amin and para ma-enhance namin at lalo kaming maging good stewards, Panginoon, ng aming time, talent, and treasures. At sa magitan ng subject na ito, ay lalo namin, Panginoon, ma-enhance, Panginoon, ang lahat ng pinagkatiwala mong ito para bago ka dumating, ay makita mo na faithful and good stewards or servant. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis ko ni Jesus. Amen. So, type Amen. naman tayo dyan ng Amen. At pwede natin pong i-type kung saan tayong location ngayon para sa mga bago na kasama natin ay na hindi pa nakakakilala kung meron man. Ma-meet natin sila. So, good evening po muli. Ako po si Brother Roderick De Vera, ang inyo pong professor sa Applied AI course na ito. At yan, type tayo dyan. Si Pastor Midel from Santa Rosa, Laguna. Hindi matuloy-tuloy yung meet up na kasama ko ha. um, ngayong bakasyon, try natin. So kung di man na, kita-kita na lang tayo sa graduation, June 12. Si Pastor Elinio is from Ilocos Norte, tama po ba? And Sister Irene Domilos is from Hong Kong. Ayan. At yung mga ibang kasama natin dito, yan, wait na lang natin yung kanilang mga chats. So, praise God. At ulitin ko na nahati ito sa 2 volumes, no, na may 6 sections. So, tag 3 sections with 3 subtopics each. At ang volume 1 natin is AI as a tool for life management and personal development. Kahit kasi sabihin natin spiritual tayo na tao, sometimes doon tayo nagkukulang na magkaroon ng managing, no? Parang masyadong hectic ang schedules natin, sala-salabat, and hirap mag-balance. Tama po ba? Sino sa inyo ang nakaka-relate sa ganoon? Na lalo na kung meron kang tinatawag na 8 hours job or empleyado tayo.
At ang maliban doon, nagpapastore, di ba? Kaya talagang very hectic. Pinagkakasya natin lahat. Tapos estudyante ka pa. Kaya grabe, no? Pwede nating magamit yung AI para lalo nating ma-manage at maiwasan natin yung mga habits na sumisingit pero hindi naman necessary. So, dito meron tayong sa section 1, ang lesson 1 natin dyan is about AI as a digital thinking partner. Na ang AI ay partner natin yan sa pag-organize actually. At alam ko naman kahit sa sermon organization noon, naging partner na natin. Alas lahat ng pastor's notebook na makikita natin doon na tinutulungan talaga tayo. Hindi para maggawing tamad na gumawa ng outline. Actually, mas magiging marami yung time mo na mag-aral. Pag-aaralan mo na lang, hindi ka na mag-organize ng main point 1, 2, 3 or at least pag-aaralan. Yun ang importante kasi. Mababawasan yung time natin na maggawa ng outline. Mas maraming time na mag-aral para mas tumikit sa context yung mga pag-aaralan natin at may apply natin or ma-contextualize, no? Para hindi ma-out of context. Kasi nga sabi nila text without context is a pretext. Ibig sabihin ng pretext ay talagang false na or nakakalason na aral na. So, ayan. So, sa lesson 1, ayan, papakita ko naman dito uh, sa teka pa mute ko na yung hindi pa nakamute. Ano ba hindi nakamute? Brother Romeo. Pastor Joel din. Ayan. Mute muna natin. So, yan. At hindi na natin talaga maiwasan na ang AI ay magiging part na of pagiging estudyante, worker, mula actually kahit elementary, yung iba nag-AI na rin, gumagamit na rin ng AI. Yung anak ko, grade 4, gumagamit na rin ng CC. Si CC, yan, CICI, yan na app. So, yun na rin yung ginagamit niya. At dun sa lesson 1 na yan, maintindihan natin talaga na importante siya. Kaya niyang i-assist tayo sa task planning, scheduling, para maging yung goal natin ay makaklarify palalo about brainstorming solution, pag ng mga information, ng magagamit natin. At sa practical AI prompting para sa ating personal development, mahalaga yun, lalo na yung task planning. From Monday to Friday or pang 1 month, kayang-kaya niya pong gawin. Pero ibibigay din sa mga naka-enroll sa yung 400 na tinatawag nating regular student. So free ang ibibigay ko sa inyo na AI assistant para sa planning. Ay papakita ko yan mamaya. Kayong mag-alala. Sa scheduling, so brainstorming solution, kung paano magkaroon ng youth leadership training program, kayang-kaya na niya lahat yan. Or monthly youth fellowship, na subukan na natin yon sa AI empowerment. Mag-launch ng discipleship groups, okay, social media, something yon na para maging engaging yung ating mga post. So yun yung sa lesson 1 natin. And ang key principle niyan ay talagang malaking malaking tulong
as a tool, okay? As a tool, no? Hindi as satanic, sinasabi nila na sa devil yung AI, no? Hindi, tools po yan. Parang walang pinagkaiba yan sa mga tools na ginagamit natin tulad ng cellphone or yan, mga technological tools, social media. Yan. And yung sa lesson 2 naman natin about daily planning and time management. Paano yung maayos na prompting diyan? Gagawa tayo no ng prompting. Kasi yun nga yung ating target about daily success, di ba? Time management. Meron akong ginawa na talagang specific sa buong one day or buong one week. Kaya kanyang tulungan na ilatag. Tama na yung prayer time mo dun. Prayer time, nakakalimutan na. Or Bible study time. Yung personal na study, hindi yung group Bible study na ang tinutukoy ko doon. So, yun. Planning weekly, kahit long-term project or large goal with a manageable steps. Sama na yon. And daily schedule from morning prayer hanggang personal reading sa gabi. Kayang-kaya niyang gawin yan. Bibigyan ka ng time. Ang ang pwede mo na lang gawin na mas maayos ay meron kang calendar talaga na pwedeng mag-remind sa iyo na alarm or something kapag kulang ka sa pagtingin ng oras, pwede through alarms. Pwedeng alarm yan. Kung weekly routine, halimbawa, kailan ka mag-prepare ng sermon, magbisita, kailan ka mag-leadership training, o yung, syempre, importante sa whole week, yung rest day. Importante din yun. Mostly yung mga pastors ba, Monday, rest day. Actually, dito nagtataka yung mga ano namin, bumibili dito sa tindahan kasi pag Monday, sarado kami. Sarado kami kasi may sari-sari store dito. Sarado kami kasi yun talaga yung pinili naming rest day. Uh, Pwedeng matulog naman ng maaga kasi tindahan ka tapos tabi ng eskwelahan yung tindahan namin talagang istorbohin ka yan. Bata. At minsan hindi namin maiwasan kahit nakasarado, pabili po sabi nila. So lalong-lalo na sa family, 'di ba? So importante 'yan. May mga prompt sample tayong mga discipleship system, spiritual growth plan, pati yung pag-eliminate sa mga time waster. Paano mo ma-eliminate yan? Lalo na yung may mga high impact na time waster talaga. And sa lesson 3, yung tinatawag na goal setting and life direction, importante din kasi yan. Maraming may clearly meron silang mga daily plan pero wala namang goal, no? So mahirap 'yon. Mas maganda talaga may goal. May goal tayo. So paano tayo magkaroon ng goal? And in-include ko na rin diyan yung SMART goals sa ating lesson. What do you want? And yung SMART goal na 'yon, we will use that SMART goals, no? Yung AI or artificial intelligence, it will assist us para magkaroon ng clear goals, or we will develop structured plan for personal growth. Number 1, clarifying the life direction. Then transforming general desire into SMART goal. Meron tayong mga prompt examples diyan that na ibibigay ko sa inyo. So, ayan, meron tayong kasamang international, so medyo mag-English tayong konti. Hello, Sir Samuel. So, ayan, and
Next natin is section 2. Kanina is organizational and life management. Our section 3 is about AI for habit building and personal discipline. So this is a walkthrough lang muna, no? Walkthrough of all the lessons that uh, we will take and study. So sa lesson 4, we will understand the power of habit. Kasi pag madalas mo nang gagawin natin, meron tayong mga prompts para lalo nating ma-master yung good habits na tinatawag. And may mga smart goals na rin para sa lahat ng iyon. Napakaganda nito. So, a goal may define where a person wants to go, but habit determines whether that destination is ever reached. Kaya maraming tao nagfe-fail na ma-achieve ang goal nila, hindi dahil sa yung aspiration nila unrealistic. Actually, realistic naman, but because of their daily routines, uh, that doesn't support those aspiration and nagkakaroon ng inconsistent habit, lack of discipline, poor structure yung kanilang routine. So gradually, no, yung mga habit na yon ay very crucial talaga yung role niyan sa personal development. So over time, kapag repeated yung behavior natin talaga, it will shape character, sabi nga nila, di ba? And yung influence sa productivity, yan yung mga um, kayang gawin ng habit. And it could determine yung long-term success natin. From small daily action, actually, kahit positive man o negative, it can accumulate and produce yung mga result na gusto natin mangyari or hindi natin gusto. Pero dahil yun yung habit natin, nangyayari. So, yun yung mga problem dyan. So, yung lesson 4 natin, understanding the power of habits. Meron tayong CRR na ituturo. CRR means yung cue. Yun yung magti-trigger ng behavior that initiate behavior. Yung R na una is routine, the action or behavior that follows the cue, and yung reward, the benefit or satisfaction that reinforces the behavior. So, gagamitin natin yung AI na i-check tayo, check in balance, and then ililitaw niya itong mga to. So, if this pattern is repeated consistently, it will becomes an automatic behavior sa atin. Kaya yun yung magiging cycle. No? Kapag intentionally yan na ginagawa natin, instead na we are allowing unhealthy patterns na nagdo-dominate sa ating ginagawa, ayun, kaya natin gumawa ng bagong routine na magiging mas productive, lalo-lalo na sa spiritual growth natin or personal discipline. So itong AI, this can assist us to process those things. Ma-identify mo kung ano yung unproductive habit, ano yung healthier na behavioral system natin. Yan. Mga time wasting habits natin, mababawasan. At mabibuild yung consistent natin na learning schedule. So, and then sa lesson natin to? Lesson 5. Tama. Lesson 5. Designing growth system. Ang designing growth system with AI lesson, yan naman. Tatalakayin natin dyan yung motivation versus system. Kasi yung motivation, emotional yan at saka temporary. Actually. Pag hindi ka motivated, may problema. Pero yung system, structured yan at saka sustainable.
At ang lahat ng lumalago at umaasenso, whether businessman yan, religious group, kung kahit sabihin natin na um, anything, basta may system, lumalaki, lumalawak. Yun yung kagandahan nun. Kahit anong organization. So, basta may sistema. Tama, okay naman yung motivation. But sometimes, nagkakaroon ng problema dun eh. Kapag hindi ka na motivated or kapag discouraged ka. Di ba? Kasi hindi naman always motivated tayong gumawa ng isang um, bagay na gusto natin. Kapag hindi mo gustong gusto, gusto mo lang, may nagiging hindrance lang ay ayaw mo na. O kulang yung salitang gusto eh. Dapat yung gustong gusto. Parang nagbibisikleta. Di ba? Pag gusto mo lang magbisikleta, natumba ka, ayaw mo na. Eh pag gustong gusto mo, kahit ilang beses ka tumumba, babangon ka. Ganun yung mga bata, di ba? Kaya yung difference niyan, crucial ito na malaman natin na maganda, pag may maganda tayong personal growth system, yung productivity checklist natin, habit tracking system, kahit yung health natin at saka wellness, kaya mapapansin nyo talaga, nagba-biking din ako, kasama ko yung anak ko, yun ang bonding namin. Si Mrs. naman, walking, nag-walk kami every morning. Ako naman, pag hindi puyat, morning talaga. So, kahit meron akong sasakyan, hindi ako magta-tricycle pag bibili sa tindahan. Lalakarin ko, kaya magba-bike. Noon. So, using AI, it will help us to design a growth system sa atin using the prompt. Sa prompt engineering natin, meron yung tinatawag na PROMPT. Yun yung P ay persona, which is it will assign a role to the AI. Halimbawa, you are a great, sabihin natin, advisor, PhD in psychology, di ba ganun yon sa prompting? I-assign muna natin yung role niya or task. And then yung task na, so persona, yung ikalawa is R, yung request, that is tasking. Sasabihin mo na kung ano yung task niya. Then objective, i-explain mo yung purpose nun. PRO, objective. M is method, i-describe mo yung process. P is parameter, magde-define ka ng rule and constraint. So, pinapaalala ko sa inyo sa tamang prompt, no? Sa prompt engineering natin, meron tinatawag na rules and constraint. So, PROMP and yung last is yung T, that's type. Specify mo kung ano yung desire mo na output. So, yung PROMPT or prompt acronym na framework na tinatawag natin kasi marami tayong frameworks, no? Different kinds of frameworks. At kung gusto nyo, ay reviewin nyo yung book natin para malaman nyo yung different kinds of frameworks. Mayroon tayong tinatawag na form, clear, so may prompt. So, yung prompt ang pinaka ginamit ko dito kasi maganda talaga ang ang framework na ito. So, yan yung sa ating lesson number 5. And sa lesson number 6 naman, AI for learning and skill development. Ang pag-aaralan natin dyan is, syempre, ano ang skills mo? So, tutulungan ka niya na i-practice, i-exercise, no? Kung merong difficult na concept or complex na information, tulungan ka niyan. So, depende kung ano yung dito yung skills natin. Pwedeng leadership development skill, communication skill, technological, creative, or kahit spiritual na skills natin. Mga quiz, ganyan, ministry effectiveness. Pwede kasi nating mag-feed tayo ng halimbawa, isang book, and then, ewan ko, naipakita ko na sa inyo. Dahil nag-e-exam ng let exam itong
pamangkin ko. So meron siyang PDF na book na binabasa niya. Sabi ko, i-feed mo kay ChatGPT yan and sabihin mo sa kanya, ito ang prompt na gawin mo. So gumawa siya ng prompt, sabihin mo ay examine ka niya. So in-exam siya. Tuwang-tuwa siya. Galing nga, sabi niya ganyan. And then bibigyan siya ng grade. So mula yun doon sa PDF na finid niya. So pwede rin yung ganun. Hindi mahirapan actually ang isang estudyante or kahit tayo. Oops, sorry. And as na tayo. AI for learning, skill, and development. So, pag nag-avail kayo ng 2 volume in one ebook, maraming mga prompt dito na sample. Okay. Papakita ko rin lahat yan sa inyo sa lessons natin. And then sa doon tayo sa section 3. In our section 3, all about AI for leadership, well-being, and spiritual growth. Yan. AI as a leadership development tool. Magbibigay tayo ng meron akong ready-made na actually lahat yan. Nasa book lahat na prompt. AI for emotional reflection and mental well-being, and lesson 9, AI for spiritual growth and devotional reflection. Kahit sa mga reflection, ang gandang gawing poster yung mga reflection na yan eh. Kaya may dinevelop ako na Grace Daily. Yan. Actually, nung ginagawa ko tong book na ito about daily success, doon ko doon ako na-motivate na gumawa ng Grace Daily. Yan. Sino nang may Grace Daily dito? So, napakaganda yung Grace Daily natin. So, yan yung section 3 natin, no? Okay. At pakita ko nga sa inyo para maganda. Presentation lang nakikita natin, ano? So, let me share the ebook. Yan. Section 3, Lesson 7, AI as a leadership development tool. Yan. So, it will become your thinking partner or support system for leadership thinking. Kapag may mga conflict, pwede nyo tanungin. Madalas kong ginagawa yan. May humingi ng advice sometimes. So, ano yung pinaka-best? Kasi hindi natin maiwasan talaga, magaling talagang AI. Magaling tayo. Pero dahil maraming tao ang pinanggalingan ng sinasagot ni AI, so nakakatulong din ito, no, para mas ma-explore natin yung mas maganda at mas tamang sagot na hindi siya too much emotional, balance siya. So yun ang kagandahan dun eh. Then dito, yan, nandyan yung nature of leadership development natin: integrity, empathy, humility, wisdom, vision, communication ability, strategic thinking. So meron tayong, yung mga yan ay nandito lahat din. Can help you generate ideas, evaluate strategies, and analyzing leadership challenges. Yun yung nabanggit ko kanina. At ito yung prompt na tinutukoy ko kanina: persona, request, objective, method, parameters, and type. So, nandito na rin. Copy-paste nyo to and then try nyong ibigay doon, or pwede nyong i-edit. Okay. Kahit isama nyo yung itong prompt na yan, yung persona, request, objective, method, parameters, and type. Kapag ganyan kasi ang nilalagay natin, mas specific, mas maganda ang result. Yun yung sinasabi natin na trash in, trash out. Diba? Garbage in, garbage out. Pero pag diamond ang treasure in, or diamond ang in-input natin, diamond din ang lalabas. So, ito yung mga example readership reflection prompt. And ginagawa din natin yung chain na tinatawag, chain command. Kagandahan sa chain command ay pagkatapos niyang gawin ng isang bagay, may matik na siyang isusunod na gagawin. Kasi yun yung iniutos mo.
At dito, may SMART goal for leadership growth. Actually, lahat ay may SMART goals na nilagay natin dyan. Bawat lesson may SMART goals. Starting lesson number 4. So, kasi yung 1, 2, 3, introductory lang yun din. So, yan. And pakita natin yung saan na tayo. Yan, lesson number 9. Tama ba? O 8. So, yung sa 8 natin, nalampas ang kanina. AI for emotional reflection and mental well-being. So, mahalaga din kasi ang emotional reflection, no? Kapag tayo ay sometimes emotionally broken, ang hirap din na mag-minister. Alam mo yun, minsan, halimbawa, as a pastor, ang aga-aga ng Sunday, biglang nagkasagot ako hindi maganda. So, di ba, affected sometimes eh. Hirap ang preach, pero ang gagawin, dahil sanay ka na, babaliwalain mo na lang. Pero ang hirap din yun, no? Kapag habang nagpi-preach ka, yung mga mata niya, parang ang tingin sa'yo, maniwala ko sa'yo. So, sa inyo, ganun. Pero alam ko, relate po ba? Sino sa inyo ang relate? Type nyo relate. Kahit hindi sa ano eh, kahit may problema ka sa anak mo or something, biglang nalugi or nabalitaan ka hindi maganda. So, ganun. Yung AI, pwede tayong matulungan yan kung anong magandang response, yun ang magandang gawin, no? Journaling, yan, magandang mga tinatawag natin na mechanism or defense mechanism. If you will fight or magfa-flight ka na lang, lalaban mo o lilipad ka or lalayas, ganyan. Lalayasan yung problema. So, importance of emotional reflection, nandito na rin, journaling tool. Ito yung mga example natin. What challenges did you encounter today? What emotion did you experience to produce? What lesson can you learn? What action could improve? Kasi ang hirap naman na hindi nababago yung habits natin, no? Kapag palagi tayong disturbed emotionally, kung sumagot tayo para bakit palaging galit, yun ang problema. So, gagamitin natin yung AI, tutulungan tayo. Actually, biblical naman, may mga biblical response din yan, no? Meron ako dito. Ipapakita ko sa inyo mamaya, don't worry. May mga, sa practical application, may biblical response siya. So, free ko yun ipapamigay sa mga regular natin na students. Yung may 3 units or 400 ang binayaran. So, nandito na rin yung persona, request, objective, method, parameters, and type. Na copy-paste na lang din, act as a reflection guide, help me reflect on my daily experience, improve emotional awareness, as reflective question one at a time. Yung method palagi niyan ay reflective question one at a time. So yun yung ano. Kasi sometimes ang problema kay EA, tatanong ka, tuloy-tuloy, lalo kang parang malulula at lalo kang tatamarin na sumagot. So ito yung tinatawag na chaining, no? Kakaroon ka ng chain. One at a time lang dapat. So, yan po yung sa ating lesson 3. Lesson 8, I'm sorry. And yung lesson 9, AI for spiritual growth and devotional reflection. Okay. Pakita natin yung outline natin dyan. So, role of spiritual disciplines. Ito yung mga spiritual disciplines na tinatawag. Ito yung tinatawag na mga basic pero nakakalimutan gawin, lalo na kapag tinatawag na nominal Christians. Prayer, Bible reading, meditation on scripture, reflection, journaling, fellowship with other believer,
service and ministry. Yan. Minsan, nandito tayo sa service and ministry pero kulang tayo sa Bible reading and prayer. Yan. So, meron ditong prompt na rin para dyan. Act as a Bible study assistant and devotional guide. Kapag ito ang ginamit nyo na prompt, yan, tuturuan ko kayo mamaya kung paanong maging chain ito at para hindi mas mahaba yung inyong mga prompting at ulit-ulitin nyo. So, bibigyan ko kayo ng technique mamaya. Then, devotional prompt, nandiyan na, sample. Then, yung SMART goaling natin, specific, measurable, achievable, and relevant. So, instead na sabihin natin, I want to spend more time with God, yan, meron na ritong sample. So, pwede nyong i-feed yan and gagawan kayo ng SMART goals. Then, next natin ay yan, sa volume 2. So, yung volume 2 natin, AI for productivity system. So, system na. Yung may maayos ka ng sistema. Lesson 10, understanding productivity system. Tama ba yung ating na-share? Okay, tama. Lesson 11, AI for task management and project planning. And lesson 12, AI for focus and deep work. Deep work, ibig sabihin kung ano yung work natin, pwede natin ipatrabaho sa kanila. Ang tawag nga dyan is cloning. You are cloning yourself. Parang merong uwang na gumagawa. Yung kagandahan kasi ngayon, mas magpapabilis yung trabaho natin. No, using AI para sa daily success natin. Then, ito yung ating outline sa book. Puro prompting lang din gagawin natin, no, sa mga lessons. Papakita ko sa inyo. And magla-live tayo na prompt and question and answer or request. Halimbawa, kung anong trabaho nyo ay manager or sabihin na lang natin business owner, so magta-try tayo ng specific prompting for that para sa daily success na tinatawag. So, yung productivity system, life design, and purposeful living. Life design kasi kung ano yung life natin na nakadesign uniquely sa atin, yun yung doon ihahatid tayo na magtagumpay doon. So, design a more intentional life, intentionally shape their routines, habit, and long direction. So, productivity system, ito yung mga goal natin, decision-making framework, leadership planning, life design strategies, and purpose-driven living. So, sa section 4, meron tayong lesson 10 hanggang 12. Yun yung nabanggit kanina. Dito makikita natin what is productivity system. Yan, task capture, task prioritization, task scheduling, project organization, and re-review mo yung process. Kapag kulang sa evaluation, kulang talaga sa progress. Yan ang kahit sa church, kahit sa mga, halimbawa kami nagkakaroon ng camp, palagi yan may evaluation, hindi pwedeng wala. Pag may program, palagi may evaluation, kahit nagkakasakitan minsan, pero sometimes yung pain na yon doon tayo natututo. Tulad nga ng sabi ko, mas marami kang matututunan kapag nasasaktan ka kaysa marami kang natututunan dahil masaya ka. Tandaan po natin yun. So, evaluation is very crucial for success. And, yan, nandito na rin yung prompt framework natin, persona, request, objective, method, parameter. Palaging ask question before creating a schedule. Yan. Diyan na lahat yan. And yung SMART goals. Palaging SMART. Tulad ng sinabi ko kanina. Then sa lesson 11, AI for task management and project planning. Kahit sabihin natin na halimbawa sari-sari store meron ka lang, ang target mo maging restaurant or grocery store yan. Kayang-kaya actually katulungan ng AI kahit sa kung paano ka magtitipid.
anong dapat mong gawin, strategy, meron at meron talaga. So yan, breaking into stages, nandiyan na rin, planning, preparation, execution, and evaluation. So nandito ang mga pwede nating i-copy paste hanggang evaluation stage. Then organizing project, major project, key responsibility, task, and timelines and deadlines. So ito na yung prompting natin at tinatawag persona request objective method parameters and type. Copy paste na lang din yan. I-edit nyo na lang kung ano yung specific nyo na project or something. Instead of saying I want to organize a ministry event. Yan. Ito na yung smart goal natin na pwedeng i-feed. Hindi ka na mahirapan. So itong ibibigay ko na AI assistant, ang pangalan niya ay, napakita ko nga. Saan ba dito? Hindi ko ito na isama. Wala nga. Wala. Mamaya pakita ko sa inyo. Surprise muna. So yun sa section 12 natin. Oops, sorry. AI for focus and deep work. Yan, medyo palalim na ng palalim. The problem of modern distraction. Dahil maraming distractions, yan, nare-reduce yung quality of work natin. So ito yung tinutukoy natin. So understanding deep work means writing a research, preparing a sermon or lesson, designing a project plan, or any complex concept, and developing strategic plan na specific, as in mas specific siya. Kaya deep work. Common structure includes 60 to 90 minutes of focus, concentration, short schedule break, and then clear separation. Ito yung pag sinabing deep work, talagang kailangan mong upuan. Yun ang tinatawag na. Yun yung deep work na tinatawag. So, alam ko may mga ganun din kayong bagay na ginagawa. May mga deep work na tinatawag. At kasama yung sermon preparation sa deep work talaga natin. Then, yung AI as a focus planning assistant, magagamit natin siya. Morning focus, scheduled break, separate time block, then evening reflection para ma-review natin yung progress natin. So, using the prompt frameworks, nandito na rin. Tutulungan kayo niyan. And then, SMART goal, using SMART framework. And then, yung sample ng prompting. So, meron dito. So, doon tayo sa section 5. Section 5 natin is AI for decision analysis, AI for strategic thinking and long-term planning, and then aligning goals with personal values. Yung goal mo at saka personal value ay kailangan Marami akong nakikita na bumabagsak na mga business rito, ang lalaki. Ang isa sa mga problema na nakikita ko, nababalitaan ko ang papangit ng ugali nila. Yun din, ang dadamot, ang papangit ng ugali. Bigyan ko na lang kayo ng sample, itong pangalan nito, si Degenerate, yung tomboy na nagpapasikat ng mga artista. Ellen DeGeneres. Isang dahilan kung bakit bumagsak yung kanyang TV show
Kasi nag-leak na yung tunay niyang ugali. So yun yung nagbagsak sa kanya. And then na-restore siya after how many years? Siguro 1 to 2 years and then bumalik. Pero sinaself-justify niya yung sarili niya. As may nangyari na naman ulit na dating ugali pa rin niya. So totally na bumagsak. Kaya ang hirap din kasi na nandun ka na sa tuktok tapos walang pinagbabago yung ugali natin. Kaya sometimes habang maliit pa yung hinahawakan natin, hinahandle, ay kailangan ay sumama yung pag-uugali doon. Kasi kung hindi, kung may mga bad habit tayong ganyan, o halimbawa, malaki na organization mo, tapos may utak kibuloy ka, so hindi ko alam kung uman o hindi dahil suspect pa lang, pero ang hirap din naman doon, nang-abuse pala ng bata, ganyan, di ba? So, malaking problema yun. Kaya yung personal value at saka yung goal, kailangan magka-align yan. Importante po yun. May mga safeguarding tayo na tinatawag na dapat gawin. Yan yung section 5. May decision making and life alignment. Pag hindi talaga natin yung nabantayan, kakaroon tayong problema. Yun nga, tulad nung ito. Kaya itong February supposed to be, nag-start tayo dito pero nagkaroon ako ng isang problema. Ang magandaan naman nun, maliit pa lang. Pero yun nga maliit pa lang, ganun na yung nangyari. May mga red flag nang nakikita ko, hindi ko pa rin siya inalis sa kanyang posisyon. Kahit outreach lang at house church yung hawak niya. So, ayun nga. Ang nangyari, meron tayong kapatiran na naka-abuse ng bata. Ang sakit talaga. Hindi ko matanggap yung nangyari. And ako pa ang senior niya. Yun yung isang problema. Kaya bago pa mangyari yun, magpa-self-check na tayo at we can use this AI, no, na makatulong sa atin sa personal development, decision making at life alignment. So itong section 5, matutulungan tayo doon sa decision analysis and life alignment natin. So mga complex decision, will the opportunity support long-term commitment? Family responsibilities are the necessary resource available to succeed? So, yung mga some questions lang yan. Sa decision analysis, may mga prompting din dito na sample natin using the prompt framework, persona, request, objective, method, parameter, and type. So, ika-copy paste na lang yan and next lesson natin, bibigyan natin ng mga result. Okay, sa lesson 14, in AI for strategic thinking and long-term planning. Long-term planning. Meron din akong long-term planning na ginawa. Naka 10 years plan siya. Campsite. So, unti-unti na ginagawa ko. Campsite na yun ay mangyayari. So, unti-unti na nire-review ko ulit-ulit. Ganyan. Kung gusto nating lumaki, yung AI ang naging katuwang ko at magiging katuwang din natin. Kung gusto nyo maging global yung ministry na hinahawakan natin, kayang-kaya yan, pero hindi mo kailangang madaliin. So, long term. So, kayang-kaya sa tulong ng Panginoon. Then, may mga strategic thinker dito. Ito yung tinatawag na important elements: future goal, current resource, potential, possible risk, and necessary preparation. So, dyan na rin yan. And yung prompt natin dyan, persona, request, objective, method, parameters, and type. Ito yung framework natin. Copy paste mo na lang yan, baguhin mo kung ano talaga yung mga specific mo na plan. Okay? Then, pag finid mo ito, then tsaka mo ibibigyan plan mo, gagawang kanya ng SMART goals. Ito ang isunod ninyo. So, ito yung mas specific na train 5 or something, ganyan. Okay? So, napakaganda nito. And lesson 15 natin,
Ano ba yung nag-a-appear sa ating Zoom? Wait lang. Yan. So, lesson 15 is yung aligning goal with personal values. Let me share the book or ebook. So dito, what truly matters in my life, kind of person do I want to become, what value should I give my decision, what legacy do I want to leave for others. So, very impactful yung mga questions na ginawa natin dyan. And then, personal values include what? Integrity, service, faith, and spiritual, family, leadership, personal growth. Palaging kasama lagi personal growth natin dyan. Then, reflection natin as personal priority, leadership, family, spiritual, long-term legacy. Nandito na yung prompting niya. And then, yung SMART. So, yung SMART goal. Okay. May mga example SMART goals na rin dito. So, gagamitin natin lahat yan sa lesson natin. Section 6. So, sa section 6 natin is, let me open the presentation. Another 3 points. Understanding the concept of life design, AI for personal vision development, and living a purpose-driven with life technology. Actually, itong last na itong section 6, ay ano na rin siya, parang mas specific lang, pero halos parehas na lang din ng mga nauna. Okay. Meaning of life design. Di ba? Personal growth, relationship, career, service, spiritual development. Halos parehas na lang din yan. Parang ano na lang din. Life design kasi dahil ang focus nito is unique yung ating sarili. So mahirap na gumawa tayo ng pattern na katulad nung sa kanila. Diba? Mahirap i-compare. Iba't ibang impact natin. So yun yung mga nandito. So ayan, at papakita ko na lang din yung ating appendix. Dahil sa appendix natin, meron tayong magandang matututunan, mga samples. "30-day AI Habit Builder Prompt." Yung Appendix B, AI Life Strategy Planner Prompt, and Smart Vision Planning Prompt. So yun yung tatlong example na ready to copy-paste. Yan. Yan. Ito yung instruction. Then, ika-copy-paste na lang din yan. Lahat yan as in. Kasi, importante na na pag kinopy-paste mo ito, nandito na yung role niya, sa leadership, okay, help me create a structured life. So, naka-apply dito yung prompt na tinatawag. Hindi na nga lang nakasulat. Pero ito talaga yung pinaka-healthy at magandang style ng prompting. Yan. Sa sermon preparation din, kung wala pa kayo nung tinatawag natin na Pastor's Notebook Sermon Expositor, nandito na rin. Ka-copy-paste nyo na lang yan, and then tuloy-tuloy na rin yun. Magbibigay ng instruction sa inyo. Tulad nung ginagawa kong AI assistant. Ang kaibahan nga lang, yung AI assistant ko, wala na kayong ika-copy paste. Kasi naka-configured na to sa loob ng ChatGPT, naka-encode na yan. Ito naman, ika-copy paste mo pa lang, and then, halimbawa, yan, try natin muna itong isa. At hindi pala ito. Ayan.
Try natin. Let's open our ChatGPT. Okay, ang ginawa ko, galing ito sa appendix ng book and kinopy-paste ko, enter. So, ayun. Yun yung parang magiging AI assistant mo na. Tuloy-tuloy na yan na tatanungin kang makapag-build. And as promised, meron akong isang ginawa din dito na AI assistant about discipleship. Yan. Pero bago ko i-continue yun, na i-share sa inyo, dito muna tayo sa questions about our subject. Then mamaya ay i-demo ko ang pastor's notebook na intentional discipleship mapping assistant at saka unahin natin yung ginawa kong isa. Nasa na? Pakita ko lang din. AI for personal growth and ito, management coach. Yan. Ito yung ibibigay ko sa inyo for free. Okay, sige, may question po sa subject na ito? O baka kayo po ay kakapasok lang? Ulitin ko po sa mga bagong naka-join, this is the fourth subject under Applied AI Certificate Course. Pwede niyong kunin to ng independent as one subject na makakatulong sa inyo at libre itong AI for personal growth na ating ano po, AI assistant. So supposed to be ibebenta ito ng 499. Pero kapag nag-enroll kayo sa subject na ito, 400 lang, may 3 units pa kayo. May dadagdag sa MBS natin. Kapag naka 15 units kayo, meron kayong certificate na pwede kayong gagraduate. So 15 units is 5 subjects. Kasi 3 units per subject. 3, 6, 9, 12, 13. So yan po. So any question? Kung walang question, ay bigay ako ng 10 seconds more. Then start natin itong AI assistant natin na freebie ng subject natin. So ayan, walang question. Dito tayo sa ating AI assistant. Ginawa ko itong AI assistant para hindi lang copy-paste ang gagawin natin. No? Sa mga hindi enrolled, pero bibili ng book, copy-paste. Pero sa mga enrolled, kahit dito na lang din, tutulungan na kayo. Kasi naka-smart goals na rin ito. So, yeah, ang kagandahan dito, hindi na kayo magka-copy-paste. Siya na yung tutulong sa inyo. Yun din about daily planning. So, hanggang M yan. Madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay.
A to M. Pipili ka anong unang mong gustong gawin. So, ito yung mga, kung mapapansin natin, ito din po yung mga subject doon sa book. Okay? Daily planning, smart goal, habit building, learning, skill development, leadership development, emotional reflection, spiritual growth, productivity, tasking, decision analysis, strategic thinking, life design, purpose-driven living with technology. So, ayan. Diyan na lahat. So, halimbawa, try natin daily planning and time management. So, tatanungin ka niyan. Kung gusto mo pang today, pang week, 30 days, 90 days, 6 months, o 1 year. Pipili ka dyan. Example, for today only, for tomorrow. Walang today, no? For tomorrow. Halimbawa, pwede rin, for tomorrow. Pero today, pang 1 day lang din yan. Ang babagsak niya. List top 5 responsibilities for tomorrow. So, yun nga, tatanungin ka niyan. Halimbawa ay meeting, bigyan natin. Ano bang madalas gawin natin tomorrow, Thursday? Pagising sa umaga, bawa meron kang meeting, outdoor meeting, pastor's meeting. And then, in the morning, tapos, afternoon, meron kang Bible study. Then, evening, family. Halimbawa lang, ano, so what time will the outdoor? Yan, list of question. Then, gagawa yan ng design. Pagtsatsaga mo lang yan eh. Then, gagawa yan ng design. What time will the outdoor pastor? Halimbawa, 8 to 10. What preparation is needed before meeting? I will share. Bible study start. Mga 3 to 6. How much preparation for need Bible study? 1 hour. Family time. 3 hours. Do you want to include? Yes. Is there any travel between travel time? 1 hour travel time. Yeah, tutulungan ako mag-schedule. Schedule mo for tomorrow. Eto, ginagawa to ng secretary sa mga super busy. Yung mga business, talaga silang secretary, may katabi sila. Then lahat ng mga schedule nila, sir, ganito na gagawin natin. So, yun yung magpapaalala. Dito naman, meron ka na ring list. No? Inonote mo na lang din yan. No? Yung gusto mong i-alarm, i-alarm mo. So, yun na yung priority list mo for tomorrow. Then, 2 minutes start action. Then, next na yan. One question, what Bible passage or topic you will teach? Pati yung itatay. Gustong ano eh. Pag alimbawa, none. Suggest. One. Bibigyan ka na rin niya. So, ang kagandahan nito, halimbawa, ito ay tinatawag na schedule, di ba? Ang pinili natin si letter A, daily planning and time management. Ikakopy niyo yan or daily planning and then i-edit niyo yung conversation. Kasi ang palaging magiging title niya, coaching assistant. Palaging ganun ang magiging title niya. So, kung gusto niyo, halimbawa, ang tawag dyan, time management. So, every time na hindi mo na kailangang i-open yan sa iyong ChatGPT dito sa sidebar, sa history mo na lang tignan or sa search. Mag-search
ka and time management, yan na yung magiging ano mo sa time management. Magiging combo mo sa time for a day or limbawa for a day. Pwede yun, time management. So kung gusto mo naman ng for a week or weekly time management at gusto mong ituloy-tuloy yun ng weekly time management, gagawa ka ng bago. So importante din kasi na inaano natin, ino-organize pati yung history. Kaya makikita niyo diyan, ayan, merong pastor's notebook, mga malalaking ano, madali ko silang ma-search kasi pinapalitan ko yung pangalan niya sa history. So, importante yon. Halimbawa, church management din. Church management, meron talaga akong nasa history na isang ginagamit lang na thread sa church management. Ayan, continuation nakalagay. Church management continuation. So, yun. Alam ko na. And always capitalize the letter para madaling makita. So, halimbawa sa SMART goal setting. SMART goal setting. Just time frame ng SMART goal setting mo. Halimbawa ay 30 days SMART goal. So, yan. Tatanungin ka, one at a time yung tanong niya. One goal, anong gusto mong goal in the next 30 days? So, to have two disciples. Wala. So, ito, 6 question, one at a time. Question 1. So, tatanungin ka muna yan. Question and answer kayo niyan. So, bagamat 6 yung pinakita niya, isa-isa niya lang tatanungin. Maganda talaga. Matitrain kayo na mas maging organized. Okay. So, ito yung kagandahan ng AI assistant. Kompleto na rin yan hanggang M na coach natin. So, ayan, praise the Lord. Anything before natin i-end itong isa, share ko yung sa discipleship mapping. Yun naman ay designed din yun specifically sa inyong case. Kung anong case sa church, pwede nating pag-usapan mamaya. So kung wala nang questions. Kung may question kayo, pwede na po kayo magtanong and then we will end this one na. So ulitin ko, ito po ay introduction, no? Introduction ng ating AI for personal growth and daily success na lesson. So, ayan pala yung natin. Ito yung AI assistant na ipapamigay. So, pwede po kayong mag-open ng audio and then ask something if you have any concerns. Kung wala, mag-screenshot muna tayo. And then we will move to another opportunity or privilege na i-share. Open. Yan. Picture muna tayo.
One, two, three. Sabay. Ayan. Dali lang po. I-send. I-send ko na agad para hindi ano, nawala yung apa po. Sa mga gustong humabol, open cam po tayo. Sister Irene, Brother Rabi, namimiss ko kayo sa screen. Yan. Sige, isa pa. One, two, three. Ayun. Busy sa Hong Kong pa din. Nasa trabaho pa po ata. One, two, three. Okay. Wala na, Sister of Pastora Novi. Baka pwede rin kayo. Yun, si Pastor Rabi nakahabol. Okay, last. One, two, three. Okay, thank you. Send ko sa ating GC. Isang GC pa lang, then mamaya ulit. So, i-close natin ito sa prayer and then bibigyan ko kayo ng na sample video tutorial sa paggamit ng discipleship or intentional discipleship mapping assistant natin. So, sige, pray tayo. Father God, maraming pong salamat sa gabing ito na pinagsama-sama mo kami para gamitin ang technology upang boost ang aming potential sa mga skills or talents na ipinagkaloob mo sa amin, even the time para lalo namin ma-manage, Lord. Marami pong salamat and we're declaring na every day we have success, lalong-lalo na kung kasama ka namin, Panginoon, at ang presensya mo by the leading of the Holy Spirit. Thank you. At naniniwala kami, Panginoon, na kung ano man yung patuloy na tagumpay na ipinagkakaloob mo ay mas lalago, mas lalawak ang teritoryo na ipagkakaloob mo din. Dahil sa iyong parable, ang sinabi mo na binigyan mo ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan, isang talent, 3 at 5. At kung ano ang aming kakayanan, nawa ay lalo pa naming mapalawig sa magitan ng technology ito para mas malaking blessing ang aming tanggapin mula sa iyo. Kung aming sama dalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. At itong discipleship natin na AI assistant ay ito ang una kong ginawa para gumawa ng mas specific na discipleship strategy. Actually, meron na akong dati na rin na naisip na discipleship strategy pero hindi ko siya fully na mailatag kasi may mga kulang. So ang ginawa ko, gumawa ko ng isang AI assistant na tutulong para mas maging specify o maging mas specific sa lahat ng pattern, and as in from one to one hanggang maging global siya. So na hindi nagmamadali. Okay? So yun yung ginamit ko, itong intentional discipleship. So para makita nyo, i-open ko lang saglit.